Yung reject water, sir, ano ang gagawin natin doon? Tatapon nila? Tapon talaga yan. Panghugas, pang household, Kaya pang laundry. Okay. Pero hindi po siya madumi ha. It's a water na nireject ng system kasi malaki na yung mga particles na nandun. Hindi na potable. Hindi siya for consumption. To be honest, depende sa lugar. Pwedeng maging potable. Malaki lang po ang particles ng water nandun. Pag ininom mo, mabilis kang mabunsol. Kasi parang ganito yan. To cut the story short, yung reject water, some of the area are actually drinkable. Crazy, no? Reject water is drinkable. Okay, paliwanag ko sa inyo kung bakit. Ano po ba ang parameters natin for national drinking water? 600 ppm below. Yun yung passing. Paano kung yung water source mo? 100 ppm. So, from 100 ppm, magre-reject na yun ng water yan. Technically, nasa 180 to 200 ang parameters nun. So, ang tanong, pwede ba siyang inumin or hindi? Siyempre, pwede. Kasi 180 lang siya. Kaya lang yun nga, mabigat siyang inumin. Hindi mo siya mabibenta ng maayos. Ayaw mo naman, sir, na magbebenta ka ng tubig tapos niluluwa sa harap mo yung tubig mo. Ang diskarte natin sa ganun, siyempre, panghugas na lang. Pero kung ipapadaan mo siya sa another filtration, another process, another method, UV light mo, pwede mong ibenta as mineral water. Para ma-explain ko sa inyo maigi, ganito kasi yan. Ang reverse osmosis, ang trabaho po niyan, kukunin yung malinis, tatapon yung marumi. Pero hindi doon dumi. Kasama-sama po doon ang minerals, calcium, sodium, magnesium, potassium, yung kailangan natin sa katawan. Nandun yun. Tinatapon ng system. Ito, pure water lang to. Ito, may minerals. Yun yung tumatapon. Again, hindi lahat ng lugar, i-encourage ko na gamitin yun na pang-inom. Kasi sabi ko nga kanina, paano sa inyo? May contamination kayo ng arsenic, cadmium, lead, mercury. Hindi mo siya maiinom. To give you an idea, ma'am, yung mga private company na yan, like Prime Water, Nawasa, or whatsoever, Maynilad, gumagamit din sila ng iba't ibang water treatment. And bago ibigay sa'yo yan, i-chlorinate nila, walang bacteria and whatsoever. Pero, nandun pa rin po yung mga minerals sa water. Ang treatment po na gamit nila, filtration, some of the Maynilad, ang gamit nila is coagulation. Iba-iba kasing method yan eh. Yung iba namang water treatment, may mga filter sila na malaki, and then may binabackwash din sila and whatsoever. Yes, actually, pwede mo inumin. Kaya lang, ikaw ba inumin kang tubig ng lasang swimming pool? Yung chlorine, di ba? Of course, ma'am, hindi ka mamamatay sa chlorine, hindi ka magkakasakit sa chlorine. Pero unti-unti mong pinapatay yung sarili mo kasi cancerous ang chlorine. Pag inom mo pa lang, di ba? Makaka-survive ka. But still, syempre, yung chlorine hindi yan dinesign para i-intake mo sa katawan. But again, you can drink it. O yun lang naman yan. For me, it's not safe. Not unless ipalab mo. Anumang tubig na walang E. coli, walang bacteria, walang contamination, may minerals, pwede mo inumin yan. Safe drinking water yon. Dati nga, deep well lang. Oh, deep well, inom, di ba? Walang pipigil sa'yo. Kaya lang, yun yung may mga element kasi na unti-unti mong pinapatay yung sarili mo na hindi mo namamalayan. Ano ba ang cause kapag umiinom ka ng water na may arsenic? Di ba yung mga balat natin? Apektado yan. Yung cadmium naman, anong epekto yan? Pag iniinom mo over the years, lumiliit yung buto mo kasi ina-absorb ng element na yan. Pag inom mo, patay ka, hindi. Dahan-dahan. Ang tanong, pwede inumin? Yes, pwede inumin. But hindi ko marekomenda na palagi na lang yan inom. Pero kung wala ka talagang mainom, of course, inumin mo na. Kaya namamatay ka na sa uhaw eh.